Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong tungkol sa service credits na na-earn po natin sa tuwing tayo po ay mag-serve ng national and local elections, na kung saan nga po ito raw po ay meron ng expiration. Ayan, so ito po yung mainit-init na usapin ngayon sa DepEd. Ayan, so syempre marami po ang mga naiinis, marami po yung disappoint nang ito po ay kanilang mabasa ano po, at nakita po ano yung iba't ibang mga posts sa social media patungkol nga po dito sa expiration po ng ating service credits na nakukuha po natin sa tuwing tayo po ay magsuserve ng national and local election. Pero bago natin pag-usapan yan mga kamaestro, syempre nais ko muna pong kumustahin ang lahat po ng kamaestro po natin dyan. Ayan, kumusta po kayo? Ngayon po ay araw ng Lunes. Ayan, unang araw or unang working day sa buwan po ng Agosto. Ayan, so napakabilis po ng panahon. Ano po mga kamaestro? Lumipas na agad ang 7 buwan. So lagpas na po tayo ng kalahati. And of course, malapit na rin ating kauna-unahang term examination. Ayan, sa atin pong 3-term school calendar. Ayan, malapit-lapit na po yan. Ilang linggo na lang po ang ating antayin. At tayo po ay magkakandak na ng ating first term examination. Ayan, so syempre, nais ko rin pong kumustahin ano po, yung mga kamaestro po natin na nakatira dyan sa may Northern and Central Luzon. Ayan, and some part of course dito sa atin sa Calabarzon and NCR na kung saan tayo po ay affected nitong Typhoon Luis. Ayan, especially po sa ano no, sa Northern Central Luzon, na kung saan ito nga po ay naglandfall ano sa may bandang Cagayan ba or Isabela area. Ayan, so sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan mga kamaestro. Ingat-ingat po kayo sa mga nagsuspenda po ng klase. Ayan, marami na po tayong nabalitaan na nagsuspend ng klase dyan sa may bandang Northern and Central Luzon. Ayan, sapagkat malakas nga po ang mga pag-ulan dyan. So ingat-ingat po ang mga kamaestro po natin dyan. Alright, so balikan po natin itong ating usapin sa video na ito. Ito ay patungkol nga po dito sa ating mga service credits na nakukuha sa tuwing tayo po ay nagsuserve sa national and local election. Ayan, so medyo bad news ano po mga kamaestro, sapagkat meron na nga raw pong expiration ano po itong ating nakukuhang service credits pag tayo po ay nag-serve sa election. And syempre yan po yung hindi of course kinatuwa ng ating mga kamaestro, sapagkat alam naman natin ano po na majority po ng ating mga electoral board ay syempre nagmumula po sa hanay po natin sa Department of Education. At karamihan po dyan ay mga teachers. Ayan, so ito nga po yung binabanggit po natin mga kamaestro. Pakita ko lang po ano yung resolution. Ayan, yung resolution number 11212, yung guidelines of the grant of service credit. Ito po yan patungkol sa mga sa election po, ano po mga kamaestro. So section 5 nakalagay po dyan, availment. The service credit must be availed within the following periods. For letter A, for special elections, plebiscites, initiatives, referenda, or recall election within 3 months from the date of election or electoral exercise. And for national and local election or yung barangay and SK elections naman and BPEs, within the same year when the service credit was earned. So, ibig sabihin, kung na-earn nyo po yung service credit in the year 2026, ibig sabihin, gagamitin nyo lamang po yan within the year 2026. Ano? Same fiscal year, kumbaga. So, after that fiscal year, yun po yung medyo nakalungkot sapagkat yan po ay mawawala ng parang bula. Ano po mga kamaestro? So, pag hindi nyo po nagamit, ano po, in that year, ano po, in that fiscal year, yung service credit po na nakuha po ninyo kapag kayo ay nag-serve sa national and local election po, wala na po yun, ano po mga kamaestro. And hindi rin po yun mamomonetize, ano po, yun po yung medyo nakakalungkot lamang, ano po mga kamaestro. And nakalagay din po dito, no, for the purpose of the 2025 national and local election, ito po yung nangyari noong last year, ano po, yung nagkaroon po tayo ng national and local election, ano po mga kamaestro. Service credit earned may be availed of within 6 months from the effectivity of these guidelines. So, ibig sabihin, pwede pa naman po magamit ano, yung service credit po na na-earn po natin noong 2025. Ayan, pwede po magamit yun. Ayan. So, nakalagay naman po kasi dito mga maestro, no? Within 6 months from the effectivity of these guidelines. So, kung kailan po ito nag-take effect, ano po, yung guidelines po na ipinalabas po ng CSC ay pwede niyo po pong magamit yan, ano po, 6 months, ano po, mga kamaestro. So, within 6 months, kailangan magamit yun na po yun, sapagkat after 6 months, yun po ay
totally mawawala na po, ano po mga kamaestro, hindi nyo na po yun magagamit. And for this coming, ano naman po, ayan, nakalagay din po dito, mayroon pang karugtong yan. Ayan, so nakalagay din po dyan, the service credit may be used to offset absences due to illness or personal reasons, including those related to vacation, ayan, provided that it cannot be claimed as terminal leave. The service credit earned is over and above regular leave privileges and thus shall be treated separate and distinct from other leave privileges granted under prevailing laws, rules, and regulations. Ayan. So, mali na po dyan mga kamaestro, no, na yun pong service credit na nakukuha po natin, ano, in the succeeding years, ano po, dito sa national and local election, kasama na rin po yan yung mga barangay and SK election. So, yun po ay mag-expire, ano po, within that fiscal year, ano po, mga kamaestro. So, pag hindi nyo po yan nagamit, ayan, for example, ang election po ay May, di ba, kadalasan naman May ang election, although ngayon pong barangay election is November, ano po. Pero sa mga, kadalasan naman, pag mga national and local election, ginagawa na po yun ng May. Ibig sabihin, within that year, ayan, for example, sa May 2028, di ba, mayroon tayong election, presidential election pa yon. So, ibig sabihin, pag hindi po na-revise, ito pong resolution na ito, pag hindi po ito nabago, pagdating po ng December 2028, hindi nyo na po magagamit, ano po, yung service credit po na nakuha po ninyo sa May 2028 election. So, yun po yung ibig sabihin itong resolution number 11212. So, mag-expire na po, hindi nyo rin po yan hindi rin po yan mamomonetize. Ano po. Yun po yung medyo nakakalungkot, ano mo, sapagkat alam naman natin na karamihan naman talaga sa nagsiserve sa election po natin, ano po, sa COMELEC, ay nanggagaling po sa hanay ng mga teachers. And alam naman po natin na mga teachers ay bibihira naman po yung umabsent, ano po. So, may uma-absent man, siyempre, mga emergency, emergency purposes. And besides, meron pa din tayong yung wellness leave, na hindi nga rin nagagamit pa ng iba. So, magsasabay-sabay, wellness leave, then itong service credit sa COMELEC, siyempre, mo-obliga yung mga teachers na gamitin yan kasi sayang din pag hindi nagamit, ano po. So, ang mangyayari diyan, magkakaroon ng effect din yan, ano po, sa learning ng ating mga students, ano po, sa performance ng ating school. Kasi, baka yung iba mapilitan lang umabsent para lang magamit ito, no? Pero although alam ko yung iba or majority siguro sa mga teachers natin ay hindi naman mag-absent para lang magbakasyon o ano po mga kamaestro. Kalamitan naman talaga na uma-absent lang yung mga teachers pag mayroong mga emergencies, ano po. Ganun naman talaga, alangan naman na absent ka, gagala-gala ka lang, wala na nga tayong sinasahod, di ba? So, kawawa din, kawawa din yung mga teachers na hindi naman talaga uma-absent, ano po, na hindi ugaling uma-absent, useless useless yung pagod nila sa pag-serve sa election na inabot ng mahigit 24 oras na gising tapos magi-expired lang din yung kanilang service credit. So sana po ay mabago pa ito Sana po ay mabago pa ito, sana ay mapakinggan ang mga hinaing ng mga teachers. And alam ko ang iba't ibang mga teachers group ay siyempre mag-aapila diyan. Sa TDC hintayin po namin yung magiging reaction po mismo ng ating National Chairperson Sir Benjo Basas. So far hindi pa po natin napag-uusapan yan. Pero sa tingin ko naman ay talagang kumbaga sa i-work out natin na sana mabago ma-revise itong resolution na ito sapagkat ang unang kawawa talaga dito, ang unang affected dito is mga teachers kasi nga sabi ko kanina, majority naman na nag-serve sa election, especially mga chairman, mga poll clerk ay nanggagaling sa DepEd. So hindi naman pangit naman na a-absent lang tayo para lang dito para lang magamit natin yung service credit natin para lang hindi masayang. So parang hindi naman maganda yung gano'n. Mas maganda na yung nakasanayan natin before bago wala pa ako sa DepEd, yun naman talaga nakasanayan na talagang yung service credit po na nanggagaling dito ay nang-ipon para naman pagdating ng araw na medyo may edad na si teacher talagang kailangan niya ng magpahinga for a while magagamit niya naman yung naipon niyang service credit mula dito sa pag-serve niya sa election. Hindi yung ngayon ay obligado na agad tayong gamitin itong service credit sapagkat mag-expire nga. So sana maibalik pa rin sa dati So sana po marinig tayo ng mga kinauukulan po diyan na maiisip din po yung mga ganitong mga situation na kawawa rin ang mga teachers po mga kamaestro sapagkat meron na nga tayong wellness leave tapos meron pang ganito, di ba? Yung wellness leave nag-expire din po 'yon. Pag hindi mo rin nagamit yun within that fiscal year, the following year, wala na yun. Another wellness leave naman yun, po, mga kamaestro. So, sa tingin ko, hindi siya ideal, na gawing ganito, na mag-expired po yung ating mga service credit po na nakukuha
sa tuwing tayo po ay mag-reserve sa election. Mas maganda maipon na lang, ano po. Kasi kakailanganin natin lahat 'yan pag tayo ay medyo nagkakaedad na, ano. Pag tayo yung tumatanda na, na tayo ay medyo may mga sakit-sakit na, doon natin kakailanganin yung sunod-sunod na pahinga, ano po, mga maestro. So hindi pa ngayon, ano po. So sana ay mabago pa ito at siyempre kailangan natin mag-ingay, ano. Mag-ingay tayo diyan sa comment section para marinig tayo ng mga kinauukulan, ano po, para kahit papaano po ay ma-reconsider at mabago po, ma-revise po itong resolution number 11212 na ito, mga kamaestro. And comment down below, ano ba yung reaction nyo? Ano ba yung masasabi nyo tungkol dito sa usaping ito, sa expiration po ng ating service credits? Yan, mag-ingay po kayo dyan sa comment section, ano, para marinig tayo ng gobyerno, marinig tayo ng mga concerned agencies, ano po, para dito sa resolution na ito na ginawa po ng CSC. Alright, so dito ko na muna tatapos itong ating video ngayon, mga kamestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na upload natin. Katulad ito, ay mga updates pa rin about sa service credits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!